Nagmamadali, tumalon ang fox sa bakod pero nahulog ito sa sanga ng puno at di makaalis. Takot ang kanyang mga mata, alam na niya kung ano ang mangyayari sa kanya kapag nahuli ng tao. Sinubukan niyang makawala sa pagigkas pero nahuli pa rin siya ng matandang lalaki sa leeg. Pinilit niyang kumilos at makawala, ngunit mahigpit na hawak ng matandang lalaki ang lubid. Handa na siyang sumuko sa laban. Hindi inaasahan ng fox binitiwan ng matandang lalaki ang lubid. Nagulat siya at dahan-dahan umalis sa lugar pero hindi niya alam. Labis nerbiyoso siya at habang tumatalon sa bakod, naipit ang kanyang buntot sa bakal na pinto. Dahil sa labis na pagigkas, nasugatan ng husto ang kanyang buntot. Nakita ng matandang lalaki ang napaka-awkward na fox at medyo naawa. Pero nagpasya pa rin siyang tulungan ng kawawang fox kahit na may panganib na makagat siya. Matapos ang ilang pagsisikap, nahuli ng matandang lalaki ang leeg ng fox. Pagkatapos, tinanggal ng matandang lalaki ang buntot ng fox na naipit sa pinto. Alam niyang nakatagpo siya ng mabuting tao. Hindi na nagprotesta ang fox at nailigtas siya ng matandang lalaki. Malubha ang sugat, kaya't dinala siya ng matandang lalaki sa ospital. Pagkatapos ng paggamot, ibinalik siya ng matanda. Akala niya, tapos na ang ugnayan. Pero bumalik ang fox, nagpapasalamat, nagbigay. Binuksan niya ang pinto at nakita niyang bumalik ang fox. Nakatingin siya sa kanyang tagapagligtas. Lumapit ang fox sa matandang lalaki at tinanggap ang pagkain. Tiningnan siya ng fox. Nagkaroon ng tiwala sa pagitan nila. Ang fox ay bumabalik. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagkakaintindihan ang matandang lalaki at ang fox. Isang araw, sa kanyang bakuran, nakita ng matandang lalaki ang dalawang fox. Hinawakan ng weibo, biglang hindi nakaiwas ang malit na fox. Sa halip, tiningnan siya ng fox. Hinayaan siyang haplusin ang kanyang balahibo. Ang maliit na fox ay bumabalik dito, nakaupo sa labas ng pinto. Sa paglipas ng panahon, ang fox ay naging bahagi ng buhay ng matandang lalaki. Isang araw, sa kanyang bakuran, nakita ng matandang lalaki ang dalawang fox. Nalaman na dinala ng fox ang kanyang kasintahan. Natuwa ang matandang lalaki at kumuha ng pagkain. Kumain ang dalawang fox at puno ng pasasalamat sa matandang lalaki. Napansin ng matandang lalaki na maraming maliliit na fox ang naglalaro sa kanyang likod bahay. Napagtanto niyang ang fox na kanyang tinulungan ay naging ina na. Saya ng matandang lalaki matapos makita ang kanyang mga paboritong fox. Umalis ang fox kasama ang mga kutitap. Mula noon, dinadala ng ina fox ang mga kutitap. Tuwing dumarating sila, naghahanda ang matandang lalaki ng pagkain. Ang mga kutitap ay masayang naglalaro sa bakuran ng matandang lalaki. Sa presensya ng mga kutitap, mas mainit at makabuluhan ang buhay ng matandang lalaki. Ang fox ay nagkaroon din ng tahanan at ang kanilang emosyon ay tumibay, parang pamilya. Para sa mga fox, nagdesisyon ang matandang lalaki na baguhin ang kanyang bakuran. Sinadyang nagkaroon ng malaking pagbabago sa bakuran. Ngayon, sa bakuran ng matandang lalaki, madalas marinig ang masayang tawanan ng pamilya ng fox at ang pagkakasundo ng tao at hayop ay maganda ang pagkakalarawan sa maliit na mundong ito.